Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bistado ang matataas sa kalibre ng armas at pampasabog sa loob ng isang bahay sa San Juan. Sinalakayan ng pulisya matapos isumbong ng mismong misis ng suspect na nagreklamo ring inaabuso umano ng mister. Depensa ng may-ari, hobby lang niyang mangolekta ng mga baril. Nakatutok si Marisol Abduraman. 1:30 ng madaling araw nang galugarin ng San Juan Police ang bahay na ito sa barangay Balong-Balong sa San Juan City. Ang tumambad, iba't ibang klase ng mga matataas na kalibre ng baril. May shotgun, Armalite, mga pistol at mga pampasabog gaya ng mga granada. Meron din case ng Claymore mine at trigger nito. Hindi namin in-expect na ganito karami, ma'am. Ikinasa ang raid kasunod ng sumbong ng mismong asawa ng suspect na ngayon ay nasa ospital kasama ang 3 taong gulang na anak. Takot na takot daw ito dahil sa mga baril at pampasabog ng kanyang mister. They suffered physical abuse, pati yung daughter niya, which nakakumpine po sa isang ospital. Nailahad nung wife kung ano yung mga abuses na gawa sa kanya. Then, yun nga po, nabanggit doon na tinututukan siya ng firearms, tinatakot siya ng mga pampasabog. Tumanggi magbigay ng pahayag sa kamera ang suspect sabay turo sa kanyang abogado. Kahit short statement lang po. Tatanong din po sa abogado. We don't have any statements yet. Pero sabi umano nito sa pulisya, habi lang niya ang mangolekta ng mga baril. Duda rito ang mga pulis. Ang naka-register lang sa kanya is 1 firearm lang, which is wala po rito. Base din po sa sa interview din sa wife ay nagbebenta rin po. Sasampa ng suspects ng mga karampatang reklamo, kabilang na ang paglabag sa RA 10591 at 9165 matapos siyang mahulihan ng isang sachet ng hinihinalang shabu. Patuloy na iniimbestigahan ng San Juan Police kung konektado ang suspect sa mga grupo na sangkot sa gun running. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Ang National Grid Corporation o NGCP ang may pananagutan sa nangyaring malawakang brownout sa Panay Island. Ayon po yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng Pangulo, may pagkakataon sanang napigilan ng NGCP ang pagbagsak ng buong electricity grid sa Panay kung kumilos ito agad at nag-utos ng manual load dropping. Pero hindi raw ito nagawa ng NGCP. Tinukoy din ng Pangulo ang hindi pa rin natatapos na proyekto ng NGCP para pagdugtungin ang mga electricity grid ng Cebu, Panay at Negros na ilang taon nang delayed. Ito raw sana ang isang paraan para maiwasan ang ganitong sitwasyon. Dahil sa pangyayari, inatasa ng Pangulo ang Energy Regulatory Commission o ERC para agarang i-reset ang mga rate ng NGCP, tiyakin ang pagtalima ng NGCP sa mga obligasyon nito at dumipensa sa anumang tangkang na iantala ang pagpapatupad ng mga regulatory measure. Accountability lies with the NGCP. They are tasked with grid stability. Stability involves proactive responses to breakdowns and unexpected events, a duty that NGCP unfortunately has not fulfilled adequately. NGCP's failure to act during the crucial 2-hour window is a missed opportunity. As the systems operator, NGCP must proactively engage with distribution utilities and cooperatives to manage loads and prevent such system collapses. At kaugnay pa rin ng malawakang brownout sa Western Visayas, NGCP rin ang sinisi ng Energy Department. Dahil dyan, may nagsusulong na ipa-review ang prangkisa ng NGCP o pagmultahin ito. Nakatutok si Bernadette Reyes. We will exert all efforts to exact full accountability for any failures in the delivery of the services expected from NGCP as the transmission concessionaire and the country's biggest monopoly in the energy sector. Ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang sinisingil ng Department of Energy sa 4 na araw na brownout na tiniis ng mga taga-Panay Island. Bagay na naiwasan daw sana kung ginawa lang ng National Grid Corporation ang trabaho nito.
That's what is, as we said, is lamentable in this situation because it could have been prevented. Sabi ng DOE, may pagkakataon sanang NGCP na makontrol ang malawakang brownout sa loob ng 2 oras matapos ang unscheduled shutdown ng ilang planta. Pero wala raw itong ginawa sa loob ng panahong ito. From the time that the generator had an unscheduled breakdown past noon of January 2, NGCP did not do anything as a systems operator responsible for maintaining the stability and integrity of the transmission grid for the next 2 hours. Dapat daw nag-utos ito agad ng manual load dropping o rotational brownouts para hindi bumagsak ang buong electricity grid. Sagot ng NGCP, yung load dropping na yan, ginagawa natin yan para makontrol ang voltahe. Ngayon, at the time, walang problema sa voltahe, stable siya. So walang dahilan para mag-load drop kami. Feeling ko kung kami ay nag-load drop at that time, maaaring questionin kami kung bakit kami nagkalas ng load o ng consumer sa sistema nang wala namang trigger o dahilan. ang Senado at Kamara nagkakasana ng investigasyon, lalo't pangalawang beses na itong nangyari sa Panay Island matapos magkaroon din ng malawakang brownout noong April 2023. Dahil sa nangyari, gusto ni Senate Energy Committee Chairperson Senator Raffy Tulfo na ipa-review ang prangkisa ng NGCP. Handa naman daw humarap sa investigasyon ang NGCP. Ang hiningi lang siguro namin ay maging objective yung pagsisiyasat at bigyang pansin ang lahat ng sektor. Kasi kung mag-review tayo niyan, dapat ang review is total and all-encompassing. Hindi lang yung isang sektor ang titingnan at tititigan. Suportado raw ng DOE ang mga panawagan para sa legislative investigation. Sa katunayan, irerekomenda raw nila sa Kongreso ang ilang bagay, kabilang na ang paglipat ng System Operation Function ng NGCP. Gusto rin ng DOE na pag-aralan ng pagpapataw ng mga multa at pag-aralan ng special tax privilege ng NGCP. Dapat din daw maisapinal na ang koneksyon ng Cebu-Panay-Negros grid na ilang taon na raw na-delay. What caused the collapse of the Panay subgrid is the delayed implementation of these CNP projects. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nakahinga na ng maluwag ang mga taga-Panay Island gayong halos balik normal na ang supply ng kuryente. Nakatutok live si Kim Salinas ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Kim. Emil, sa wakas, balik normal na ang supply ng kuryente dito sa isla ng Panay matapos nakakonect na sa Panay Grid ang PAM o ang PAM Concepcion Power Corporation na may load capacity na 135 megawatts. Hanggang kagabi, marami pa ring hindi didiskarte o gagamit ng generator. Mangangapa pa rin sa dilim dahil sa Panay power outage. Pero posibleng huling gabi na yan ng pagtitiis. Simula kasi kaninang tanghali ay unti-unti nang na-stabilize ang supply ng kuryente. 350 na sa 400 megawatts o 75% na ng kailangan ng Panay ang nasusuplayan ng kuryente. Of the moment, si PCPC, they are the ones sending us the power newly produced to bring back to the grid at 80 megawatts. It's a process, ang pag-stabilize man sa side nila. May increments na siya, hindi ba siya pwedeng i-rekta haboy ang 135 in one swing. Kasabay nito, 6 na substations na more power sa Iloilo ang fully restored na. Gayon din ang supply ng kuryente ng mga electric cooperative sa Capiz, Aklan, Antique at Guimaras. Subok, nagpasalamat din kami kay naging okay manang negosyo sa Common Boss kay bisan gamay lang apektado ang gamay lang kaperdihan ng grabe ang apekto sang nadula ang kuryente subok. Ikaw nga yung man paubra-ubra naman ta. Balik negosyo naman. Pero dismayado pa rin ang City Hall dahil wala umanong narinig na solusyon mula sa energy officials na nakapulong nila kahapon. This happened 8 months ago. This can happen next month. Tanan kita ni antos. Kailangan tingnan ang bawat sektor. Kasi meron mga solusyon na mga manggagaling sa NGCP, sa distribution utility at sa generator. Handa ang NGCP na dumalo sakaling magpatawag ng investigasyon ang Kongreso.
Emil, sa pinakahuling advisory ng NGCP, may kabuuang 419.2 megawatts na supply ng kuryente ang isla ng Panay sa ngayon. Lagpas na ito sa 400 megawatts na kailangan ng Panay na susuplayan ng kuryente. Patuloy pa rin ngayon ang monitoring ng NGCP, mga distribution utilities at mga planta sa sitwasyon para hindi na maulit ang nasabing voltage failure dito sa Western Visayas. Emil? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Naniningil ng 200,000 piso para sa wala? Yan ang aligasyon laban sa isang center na ipinasara matapos mangako umano ng trabaho sa Germany kahit walang lisensya sa pagre-recruit. Ang modus, alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Pinadlak at pinaskila ng closure order ng DMW ang opisina ng Gisgerman Document Facilitation Services o GIS Manila na ayon sa DMW ay iligal na nagpapadala ng mga Pilipinong manggagawa sa bansang Germany. Tinugunan ng DMW ang sumbong ng ilang individual na nagbayad umano ng aabot sa 200,000 piso kapalit ng German language training na may kasama raw na pangakong makakalipad sila papuntang Germany para magtrabaho. Ang modus, hihingi ng 100,000 training piso para sa training at pagtapos na yung training, hihingi pa ng another 100,000 at yun na. No, ito na yung empleyo. At syempre, yung tatlong na lumapit sa atin ay nagrereklamo, walang nangyari, pinagbayad. Sabi ng DMW, isang training at consultancy center ang GIS Manila na nagtuturo talaga ng wikang Aleman sa mga nais magpunta at magtrabaho sa Germany. Pero wala silang lisensya para mag-recruit at mag-deploy ng Pilipinong manggagawa. Ayon sa DMW, inalmahan daw ng GIS Manila ang operasyon ng DMW at nagpakita ng mga dokumento sa kanila. Pero mas nagkabukingan daw matapos magpakita ng dokumento ang nagpakilalang representative nila. Ang pinresent nila sa atin is actually an agreement with a local recruitment agency and based sa wording ng agreement, nagpapasahan nga sila ng recruit. So that's already the nail. At ng definition ng batas, referral is recruitment. Posibleng maharap sa mga reklamong syndicated at large-scale illegal recruitment ang GIS dahil higit 3 na raw ang biktima at nagreklamo. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ng inirereklamong opisina pero walang gustong makipag-usap sa media. Nagpadala rin kami ng email at text sa mga numero at email na nakapublish sa kanilang public pages. Muling paalala ng DMW sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa abroad, tignan muna sa website ng DMW kung may lehitimong job order sa isang bansang nais applyan at kung updated ba ang lisensya ng isang recruitment agency. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Extra grateful si Ding Dong Dantes for many things sa nakalipas na taon, kabilang ang success ng MMFF entries na Firefly at Rewind. At this year, mas marami pa daw abangan sa kanya rito sa Kapuso Network. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Kagagaling lang sa Palawan ng Dantes Squad para sa kanilang quick family getaway matapos ang busy holiday season dahil sa pinagbidahang Metro Manila Film Festival entries ni Dingdong at Marian. Medyo nagkaroon kami ng konting break, although we were hoping na sana mas mahaba, pero thankful pa rin kami na nabigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng a few days off para mag-relax. Very thankful ang Kapuso Primetime King dahil sa success ng Firefly at Rewind, dalawa sa kinabibilangan niyang movies sa MMFF. Saludo rin ako dahil syempre yung pelikulang Firefly na kung saan nandun din ako, inanalong Best Picture. I'd like to also take this opportunity to thank everyone who supported us sa Rewind. Yung pelikula rin namin ni Maria, ng aking asawa. Napaka-personal kasi sa amin itong project na ito. Kaya hindi namin malilimutan itong festival na ito.
Pero ang tunay daw na panalo ay ang industriya ng pelikulang Pilipino. Alam mo, ang pinag-pray ko talaga bago kami sumali dito sa Film Fest na ito ay sana please manumbalik yung sigla ng pelikulang Pilipino, lalong-lalo na yung sabik ba ng mga manonood natin na bumalik sa mga sinihan. Nakakatuwang makita ngayon na halos pumapantay na siya doon sa pre-pandemic times. Ngayong 2024, mas marami pang sorpresa si Dong. Isa na rito ang bagong episodes ng most favorite game show ng bayan, ang Family Feud. Yung aming fresh episodes ay magsisimula na sa January 8. So, syempre, ang bungad natin dyan, sina Barda, di ba? Yung love team na Barda na napakatagal na naming inaantay and finally, mapapanood na natin. Kaabang-abang din ang magiging episodes ng Amazing Earth ngayong Enero. To welcome the new year, itong January 5 and January 12, meron kaming back-to-back na special episodes which will both air earlier. Mas maaga siya ng 8:50 p.m. Kasi syempre, alam mo, may mga nagre-request kasi na sana mapanood nila ang Amazing Earth sa mas maagang oras. Sabay-sabay po tayo maglakbay, mag-enjoy at matuto. Syempre dito sa pagtuklas sa ating kalikasan sa pamamagitan ng exciting wildlife stories at mga makapigil hiningang adventures. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Natunton matapos magtago sa Cavite ang umano'y gun for hire na iniugnay sa serya ng mga patayan sa Ozamis. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Hoy! Saglit! May baril. Oh, sige ate ha, saglit ha. Hoy, saglit, pakita mo yung baril. Banta, matagal ka na namin hinahanap. Hindi na nakapalag sa mga tauhan ng Manila Police District Intelligence and Operations Unit ang suspect na si Vicente Anotado Jr. alias Bantam. Arestado siya sa Tanza, Cavite para sa kasong murder. Isang hard killer po ito, no? Gun for hire. Gun for hire po ito sa Ozamis. 2 buwan na itong hinahanap. May warrant po itong murder. Sa investigasyon ng MPD, nauugnay ang suspect sa serya ng mga patayan sa probinsya. Ginagamit siya dati nung panahon pa ng nakaraan pa ng mga administrasyon sa Ozamis. So, nagtago siya rito. Isang Glock 9mm ang nakuha sa suspect at nang i-verify ng MPD, nakarehistro ang baril sa isang opisyal ng LGU sa Southern Tagalog. Sama sa investigasyon natin ngayon kung bakit napunta rito sa suspect natin itong baril na ito, which is a registered firearm licensed to another person. No comment ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Inihahanda na ang Quirino Grandstand sa Maynila para sa pagsisimula ng pahalik sa imahe ng itim na Nazareno bukas. At dahil nagluwag na mula sa pandemya, papayagan na kaya ang nakagisnang paghalik sa puon? Nakatutok si Von Aquino. Ilang araw bago ang traslasyon ng itim na Nazareno tuwing ika-9 ng Enero, sa Quirino Grandstand dumaragsa ang mga mananampalataya para sa tradisyonal na pahalik. Dati literal na humahalik ang mga deboto sa imahe ng poon. Pero dahil sa COVID-19 pandemic noong 2021, ay pagpupugay o pagtanaw lang ang pinayagan bilang pag-iingat at bawal hawakan ng imahen. Simula noong nakaraang taon, pinayagan na ang paghawak pero bawal pa rin humalik. Inihahanda na ang Quirino Grandstand para sa pagsisimula ng pahalik sa imahe ng poong Nazareno na magsisimula alas 7 ng gabi bukas. Pero muling paalala ng mga otoridad, bawal na ang nakagisnang paghalik sa imahen. Pwede lang itong punasan ng bimpo o panyo. Magtatagal ang pahalik hanggang sa Lunes. Ang mga ilaw at sound system ng stage inaayos na rin. Ang mga barrier at markers para sa pila ng pahalik, pinupwesto na rin ang mga tauhan ng MMDA. Nililinis na rin ang bahagi ng grandstand at itinatayo na rin ang mga tent na gagamitin. Nakabantay na rin ang mga pulis doon. Tuloy-tuloy po itong pagbabantay natin po sa Quiapo at saka siyempre sa mga susunod na araw dyan po sa may Quirino Grandstand. Kamusta naman? 6 p.m. bukas magkakaroon ng misa sa grandstand para sa mga volunteer. Sa Lunes, 5:30 p.m. ang panalangin sa Takip Silim at 6 p.m. ang simula ng vigil at programa. Alas 12 ng January 9, Martes ang Misa Mayor o Solemn Mass. Pagkatapos nito ay magpapatuloy pa rin ang vigil. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Halos kalahati ng mga jeepney sa Metro Manila
ang hindi na makakabiyahe simula February 1 ayon po sa pinal na datos ng LTFRB. Ang tanong, sinong sasalo sa mga commuter na dati nilang suki? Ang giit ng LTFRB sa pagtutok ni Maki Pulido. Ngayon pa lang, sabi ni Eugene, mahirap nang sumakay. Kaya paano na lang daw simula February 1 kung bawal na talagang makabiyahe ang mga jeep na hindi naghain ng consolidation? Baka mapilitan na raw siyang gumamit ng ride-sharing apps. It will be more costly talaga. Magagalaw din yung usual daily budget mo na sana you can spend more for food, mapupunta na lang sa transportation. Sa datos ng LTFRB, halos kalahati o 48.66% ng mga jeep sa Metro Manila hindi nag-file ng consolidation para sumanib o magbuo ng kooperatiba. Ibig sabihin, sa 42,180 na jeep sa Metro Manila, simula February 1, hindi na makakabiyahe ang 20,525 na jeep. 40.67% naman ang hindi nag-consolidate na UV Express. Sa kabila ng bilang na yan, sabi ng LTFRB, may sapat na pampublikong sasakyan para sa mga pasahero. There is supply. These are short routes lang that can be covered by other redundant public transport in the road that is being used. Sabi ng Piston, bakit pa raw ipinipilit ang kooperatiba kung sa ngayon naman bahagi na sila ng mga asosasyon. Mapipilitan pa raw silang bumili ng mga modernong jeep na ikababaon nila sa utang. Yung association po kasi consider na consolidation yan. Dahil iba't ibang mga operator ay nagsama-sama sa isang association, bakit hindi kilalanin? Umaapela si House Speaker Martin Romualdez sa DOTR na repasuhin ang Public Utility Vehicle Modernization Program at i-adjust ang pagpapatupad nito. Tumangging magbigay ng pahayag si Chofilo Guadis III kaugnay niyan. Hiningan din namin ng pahayag ang Department of Transportation pero wala pa silang tugon sa ngayon. Iniutos din ni Romualdez na imbestigahan ng House Committee on Transportation ang umano'y sabwatan ng mga opisyal para imported na mga modern jeep ang bilhin ng mga kooperatiba. Sabi ng LTFRB at DOTR, ang naging papel lang ng gobyerno ay magtakda ng specification ng modern jeep. May 54 manufacturers ngayon na maaaring pagpilian. Bahala na mga kooperatiba kung alin ang bibilhan. Hindi po limited yung ating design. For as long as makapag-comply ng specification at po yung mga requirement na nakalagay sa PNS ay pwede po nilang bilhin yun. Pero sa mahal daw ng mga modernong jeep na maaaring umabot sa 2.8 million pesos, kinakabahan pa rin si Joy kahit makakabiyahe pa rin sila dahil nag-file ng consolidation ang kanilang operator. Baka hindi mabayaran, paano naman yung mga tulad namin na mahirap niyan? May permanenteng trabaho yung asawa mo tapos biglang mawawalan, di ba? Ibuti kung wala tayong anak, wala tayong pangailangan sa araw-araw. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Hindi na namataan ang mga barkong pandigma ng China sa mga huling araw ng joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Sinagot din ng AFP ang aligasyon ng China na mapanghamon at nakakadagdag lang ng tensyon ang joint patrol. Nakatutok si June Veneracion. Hindi man dumikit sa mga barko ng Pilipinas, abot tanaw at tahimik namang nag-obserba ang Chinese warships 570 at 174 sa unang araw ng joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. China warship 174, this is Philippine Navy warship 16. You are not responding. Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. Sa pangalawang araw kahapon, lumipad ang dalawang multipurpose helicopter ng AFP. Nagpakita rin ng lakas ang Carrier Strike Group 1 ng US Navy at ibinandera ang US aircraft USS Carl Vinson sa araw na ito. Nawala na sa paningin ang mga Chinese warship. Matapos ang patrol exercise sa West Philippine Sea, diretso na sa port visit ang Carrier Strike Group 1 ngayong araw. Sinagot ng AFP ang panawagan ng China na ihinto ang joint patrols na ayon sa China ay mapanghamon at nakakadagdag lang sa tensyon sa South China Sea. Walang provocative action doon kasi lahat naman ng ginagawa natin are in accordance with international law. They are the ones conducting provocative action because number one, that is not their territory. Sabi naman ng National Security Council, ginagamit lang ng Pilipinas ang sovereign right na magkasana mga ganitong aktibidad sa loob ng teritoryo nito. Sabi naman ng isang security and defense expert, China ang ugat ng problema dahil gusto nitong sakupin
ang 90% ng South China Sea, kasama ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung aatras ho tayo, ibig sabihin takot tayo sa China. Opo. Pag pinakita natin takot sa China, China will achieve its goal. Ang goal ho naman talaga ng China is to win without actually fighting. Tildakin ho tayo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. More than 10 years in the making ang ibibida nating game-changing project. Isang maruming ilog noon na award-winning pasyalan na ngayon. Lahat nagsimula sa simpleng flood control project sa Iloilo. Tara, let's change the game and inspire other cities. Mula sa pagiging tadtad ng basura, may kaliwat kanang bara sa daluyan ng ilog na tinayuan pa ng mga bahay at istruktura. Ganito na ngayon ang kahabaan ng Iloilo River. May more than 10-kilometer walkable public space na kung tawagin ay Iloilo River Esplanade, isang linear park with landscape pathwalks at mga viewing deck para sa mga bet tumakbo, maglakad, magbike o mag-exercise with a view. Game na game yan dito. At nagsimula lahat yan sa simpleng flood control project ng lokal na pamahalaan. One of the issues here before the Esplanade was lack of access to Iloilo River. We took advantage of this and made it a linear park. 2008 nang simulan ang proyekto na tumugon na rin sa iba pang problema ng ilog. Worth it ang 10 years na paggawa dahil higit sa pagpapaganda ang benepisyo rito ng mga Ilonggo. It inspired not only walkability and cycling, but other environmental projects like Iloilo River restoration, mangrove conservation. The whole project not only nag-widen yung community participation but also yung political. No wonder ginawaran na noong 2018 ng Galing Pook Award ang proyekto dahil sa pagsusulong ng ecological sustainability at sense of security and livability. Sa parehong taon ay kinilala rin itong Haligi ng Dangal awardee ng National Commission for Culture and the Arts. On average, hindi raw bababa sa 1,000 ang nagpupunta sa Esplanade on a weekly basis. Gusto ko pong every week mayroong routine, like mag-jogging po kami kasama yung mga cousins ko po. Trying to be fit every day in every aspect. Si Mary Ann, dito na nagjo-jogging, dito pa nagsasanay with her Dragon Boat team. Esplanade makes it accessible for us. It's a safe space for people to run. Wala kang takot sa sasakyan, hindi ka takot na mabangga ka, and it's well lighted. Fresh natural space within the city. Local man o tourists, pwede ring mag-sightseeing via boat ride. Mga kapuso, hindi lang na-revitalize ng lungsod itong kahabaan ng Iloilo River. Kasama rin po sa nakinabang dito sa kanilang proyekto ang kanila mismong mga residente. Talagang game changer itong proyekto na ito at sana ma-inspire pa ang iba't ibang parte ng Pilipinas dahil dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Matapos punahing labag umano sa konstitusyon ng ilang kongresista, hinimay po ng GMA Integrated News Research ang mga unprogrammed appropriation sa 2024 national budget. Lumabas na mula 8, nadagdagan ng mahigit 40 ang mga ganyan o yung mga gastusing walang tukoy na paghuhugutan ng pondo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagbabudget ng national government, dapat tukoy kung saan kukunin ang ipapampondo rito. Ang mga gastusing walang tukoy na paghuhugutan ng pondo, itinuturing na unprogrammed appropriation. Sa unprogrammed appropriation sa 2024 budget, ang orihinal na halos 282 billion pesos na hiningi ng Malacanang sa Kongreso, halos nagtriple sa mahigit 731 billion pesos nang maaprubahan na. Ayon kay Senador Coco Pimentel, sa Bicameral Conference Committee biglang lumobo ang unprogrammed appropriations. Pagdating sa NEP, the President's budget request, 281 billion yung pesos yung level ng unprogrammed appropriations. Pagdating sa GAB, 281 billion pesos din yung level nun. Pagdating sa Senate version,
281 billion pesos din yung level ng unprogrammed appropriations. So normal. Pagdating sa BICAM, pagbalik na ng BICAM report, 730 billion pesos na. So doon nag-exceed sa BICAM. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research, mula sa 8 item, nadagdagan ng 43 ang unprogrammed appropriations matapos dumaan sa BICAM. Kasama sa pinakamalaking nadagdag, ang mahigit 59 billion pesos sa priority social programs. May dinagdag ding mahigit 59 billion pesos para sa payment of personal benefits at mahigit 40 billion sa pension and gratuity fund. Lahat ng ito, wala sa orihinal na unprogrammed appropriations na inirekomenda ng Malacanang. Ang pagdagdag ng mga ito, ayon kay Pimentel, ay labag sa konstitusyon. Sabi ni Pimentel, magagastos din ng unprogrammed appropriations kung may sobrang kita ang gobyerno o magkaroon tayo ng dagdag na foreign funds. Pero sa ilalim ng Article 6, Section 25 ng Konstitusyon, pinagbabawalan ng Kongreso na higitan ang appropriations na inirekomenda ng Pangulo. Ang DBM, sinasabi nila, hindi, pag sinabi mong budget, programmed lang, hindi daw kasama si unprogrammed. Pero actually, ang gamit ng Constitution is appropriations. Hindi naman budget, sinabi doon. Appropriations. Requested by the President for the operation of the government. Kasama si unprogrammed appropriations doon. Sabi naman ni Albay Representative Joey Salceda, ang Budget of Expenditures and Sources of Financing o BESF na sinusumite ng Pangulo ang basehan ng budget. Kaya ang sakop lamang daw ng limitasyon ng konstitusyon ang programmed appropriations lang. Pero lampas sa BESF, wala na raw limitasyon ang Kongreso na may power of the purse. Sa huli, Korte Suprema na raw ang magdedesisyon sa issue pag naihain na ang kasong pinaplano nila Pimentel. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Malacanang sa mga sinabi ni Pimentel. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bumagal pa sa 3.9% ang inflation sa bansa nitong Disyembre. Pero ang bigas, halos 20% ang ibinilis ng pagmahal. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit inaasahan ng dagsa ng mga mamimili nitong Disyembre dahil Kapaskuhan, bumagal pa rin ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo nitong Disyembre kumpara noong Nobyembre. 3.9% lang ang inflation rate, na lalong malayo kung ikukumpara sa 8.1% ng December 2022. Pero sa buong 2023, umabot pa rin sa 6% ang average inflation, mas mataas sa target na 2 to 4%. Kabilang sa bumagal ang pagmahal nitong Disyembre kumpara Nobyembre ang nasa kategoryang gasto sa bahay, tubig gripo, kuryente at petrolyo. Ang mas mabilis na pagbagsak ng presyo ng kuryente na may negative 7.8% inflation. Mabagal na pagtaas ng presyo ng LPG na may 3.6% inflation at renta sa bahay na may 3.7% inflation. Pinabagal din ang pagmahal ng nasa kategoryang food and non-alcoholic beverage ng pagmura ng gulay, partikular ang repolyo. Nabalanse niyan ang pagmahal naman ng bigas, isda at ilang pagkain. Nagmahal ng 19.6% ang bigas nitong Disyembre, mas mabilis kumpara nitong Nobyembre. At ikalawang pinakamabilis noong 2023, kasunod ng rice inflation noong Marso. Nagmahal din ang gasto sa mga Pinoy sa transportasyon nitong Disyembre. Noong Nobyembre kasi, negative yan. Jeep and tricycle fare. So dito nag-contribute, tricycle fare in particular. Yung binanggit natin kanina na 3.9%, para sa lahat ng Pinoy yan. Pero kung isa sa alang-alang ang mga bilihin na tinatangkilik ng mga pinakamahihirap, lalabas na 5% ang minahal ng mga bilihin para sa kanila. Ibig sabihin, mas ramdam nila ang inflation kesa iba. Bumagal ba ang pagmahal ng bilihin dahil kumonti ang demand nitong Kapaskuhan? Sabi ng gobyerno, hindi naman ibig sabihin na konti yung consumption. Talagang may mga presyo na bumaba. May presyo din na tumaas, as I've said, yung bigas for one. Ikinatuwa ng Pangulo ang bumagal na pagmahal ng mga bilihin, sabay pangakong palalakasin ang programa sa agrikultura para manatiling abot kaya ang pagkain at ibang pangunahing bilihin. Makakatulong naman ayon sa National Economic Development Authority o NEDA ang Executive Order 50 ng Pangulo na nagpapanatili sa mababang taripa ng imported na bigas, pork at iba pa.
Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nadagdagan pa ang mga probinsyang nakararanas na ng tagtuyot dahil sa umiiral na El Nino. At sa halip na humupana sa Mayo, posibleng tumagal ang epekto niyan ayon sa Pag-asa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Unang linggo pa lang ng 2024, pumasok na ang Cavite sa listahan ng mga nakararanas na ng tagtuyot o drought. Pasok dyan kung 3 sunod na buwan ng 40% na lang ng normal ang ulan o mas mababa pa. Pasok din dyan kung 5 sunod na buwan ng 80% hanggang 41% lang ng normal ang pagulan. At sa pagtatapos ng Enero, 14 na probinsya pa ang dadagdag dyan. Karamihan ay agricultural provinces sa Northern at Central Luzon tulad ng Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Cagayan at Nueva Ecija. Yung mga areas na already experienced dry spell during the past few months, siya yung pwedeng magtuloy-tuloy. Sa pagtatapos ng Pebrero, tinatayang aabot sa 27 probinsya ang may tagtuyot na magiging 44 sa Marso at magpipik sa 56 sa Abril. Ito rin ang posibleng magiging pinakamainit na panahon sa bansa, lalo sa Northern Luzon. Ang init unti-unti nang nararamdaman sa huling mga buwan ng 2023. As high as more than 40 degrees Sa doon maraming probinsya sa may parte ng Northern Luzon area. At kung noon tinatayang huhupang El Nino sa pagtatapos ng Mayo, sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, posibleng ma-extend pa ito. Sasapat ba ang supply na Angat Dam para sa Metro Manila? Sa ngayon ay kabilang pa ito sa mga dam na lampas sa normal ang level. Enough yung ating tubig para dito sa Angat despite na meron tayong El Nino. Yun nga ang sinasabi natin, ang very critical dito is pag nag-extend yung dry spell or drought after May or beyond May. Patuloy ang paalala ng Pag-asa na sa gitna ng lumalakas sa epekto ng El Nino, bantayan ang kalusugan at patuloy na magtipid sa tubig. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nadagdagan pa ang bilang ng mga sugatan dahil sa paputok o pailaw at ligaw na bala. Sa pinakahuling tala ng Health Department, 11 kaso ang nadagdag sa fireworks-related injuries. 4 naman ang dagdag sa listahan na mga biktima ng ligaw na bala. Sa kabuuan, halos 600 ang sugatan sa mga paputok at pailaw, 1 sa watusi at 7 sa ligaw na bala. 2 naman ang nasawi. Pressured pero excited na raw sa nalalapit na pag-ere ng cast ng pinakabagong revenge drama na sa Kapuso Network na Makiling. Ang kwento ng pang-aapi at paghihiganting dapat abangan, ichichika ni Lars Santiago. Madaling araw na natapos kanina ang taping para sa GMA Public Affairs Afternoon Prime Series na Makiling nina Derek Monasterio, El Villanueva at ang ibang cast. Pero fresh at all glammed up silang dumating sa Grand Media Conference para sa series. Pressured pero excited ang mga bida ng Public Affairs Series dahil ipapalabas na ang Makiling simula sa Lunes pagkatapos ng Stolen Life. Gaganap si Elle bilang si Amira, isang babae mula sa pamilya ng mga manggagamot na sa kagustuhang makatulong sa pamilya ay lumuwas sa Maynila para magtrabaho bilang janitress sa isang paaralan. Dito siya dadanas ng katakot-takot na pang-aapi ng Crazy Five na ginagampanan ni na Christopher Martin, Myrtle Sarosa, Claire Castro, TJ Marquez at Royce Cabrera. Gusto kasing agawin ng 5 mula kay Amira ang isang misteryosong halaman sa gubat ng Makiling, ang mutya. Ang tanging kadamay at tagapagtanggol ni Amira ay si Alex, karakter naman ni Derek. Dagdag pa sa nagpapahirap sa buhay ni Amira ang kanyang kapatid na si Rose, karakter ni Thea Tolentino na nangaagaw kay Alex. Hindi lang po kasi siya physical, like mentally abusive and emotionally abusive. So kahit wala kang ginagawa dun sa Crazy Five na yun, talagang pinag-iinitan si Amira. Halos araw-araw akong inaapi. Si Derek nga, nadadala raw sa totoong buhay ang inis sa Crazy Five sa galing nila sa pagpapahirap sa karakter ni Elle. Nainis ako kay Christopher, nainis ako kay Myrtle.
hindi na yung character name nila. As in, ibig sabihin na gampanan nila ng mabuti yung role nila. And naawa ako kay Elle, hindi na rin kay Amira. Parang totoo kasi, Tito Ganun yung mga dating Totoong totoo. Every after take, sila pa yung gaganon sa akin na, sorry El, sorry. Magsasorry agad sila sa akin. Kasi kahit sila, parang they feel bad doing that already. So, I'm really grateful na sila yung kasama ko dito sa grupong ito, sa cast na ito. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Friday night. Ako po si Iya Arellano. Yeah! Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil! Iya. O, latahan na. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. At mapapanood na simula Lunes, January 8, ang bagong revenge drama na handog ng GMA Public Affairs, ang Makiling. Ang kwento ng paghihiganti sa mga mapang-api at kontrabida sa buhay, panoorin sa full trailer ng inaabangang serye.